So ayun, okay, KGX, sumusta tayong lahat. So, yung trade natin kagabi, yung nilapag natin, yan, loss. No, bakit loss, no? Kung titingnan natin dito, nung pumasok tayo di sa area na to, from 118,450 to ilan? To 117,90, no? Umabot naman tayo ng 20%, kaya lang, ang gusto kong kunin itong area na to, tong 117,100, no? Yan yung TP1. Kaya lang hindi, biglang lumipad yung market kagabi, unpredictable. Bakit unpredictable? Ngay okay. So bakit lumipad siya kagabi? Ayan. President Trump says US officially reached trade deal with EU. Tapos biglang saan pa ba yun? Yung isa, ito. Pag announce nito, US and China agree to extend tariff pause by another 90 days. Biglang, ayun, isang oras, biglang nakita nyo, no? Biglang lumipad yung market ng 190. So, ayun, aray. Di ba? Bigla siyang umangat from 117,500 hanggang dito yan eh, to 119,700, di ba? So, yun siya. So far, kung may naka-open ba daw ba akong trade? Yes, meron pa rin. So, syempre, nag-cut loss tayo doon, no? Tapos, nag-entry ulit ako doon sa trade na yun. Ngayon, so far, nasa 17% ang ating negative, which is 317 pesos lang naman to. Okay? So, barya-barya lang yung trade natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi na ako magti-trade ng malaki, 100 USD, 200, 300, walang ganon. So, nag-aabang tayo kung kailan ba magkakaroon ng big dump, okay, bear market, yun na yun. Tapos na tayo dyan. Sabi ko nga, ilang beses ko na rin sinasabi dun sa group, sa ano natin, no, sa channel natin. Tapos na, hindi na ako bibili ng kahit na ano, no, bakasyon na. Kumbaga pitik-pitik na lang sa trade yung ginagawa natin. So ayan, no, yan yung isa sa magiging dahilan. Tapos syempre dito sa forexfactory.com makikita natin, no, July 30, anong meron? So, ang meron ng July 30 ay, ayan, non-farm employment change. Okay? So, next, July 31, after ng non-farm na yan, employment change, no? Medyo mabigat yan, ha? Pagka, ano talaga yan, bigla magugulat kayo, ang lakas ng magkakaroon ng volatility ang market dahil dyan. And then next, 2 a.m. Federal Fund Rates, no? Rate, no? Federal Funds Rate or FOMC statement. Tapos 2:30 FOMC press conference. Nako. Ano ba, no? Talaga magbibigay na ba ng mag-a-announce na ba ng rate cut, no? So dito natin malalaman 'yan. Kung mag-rate cut na ba or itong August na to magi-stop pa rin, or kung kumbaga parang hindi pa rin tuloy, 'di ba? Yung rate cut. Pag hindi pa rin tuloy yung rate cut ngayon, panigurado magda-dump to. No, pero kapag dito, no, sa July 31, sinabi nila na meron ng cut, yung rate cut, kunyari yung 4.50 na yan, naging 2%, no? Grabe yun, no? Pustahan tayo. Baka yung BTC, no, to the Mars. Okay? So, yun lang yung nakikita ko dito. Kasi isa lang, para magkaroon ng another bull run, kailangan to. Yan talaga yan, mga kapatid, no? So, federal fund rate kapag nagkaroon ng rate cut. Okay, yung 4.50 na yan mabawasan. Yun yun. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa July 30. So, meron pa tayong 3 days para dyan, mga kapatid. Dapat alam natin. Dapat alam din natin yung mga ganyang news kapag nasa loob tayo ng crypto, mga kapatid, no? And then, syempre, Michael Saylor talaga very bullish to pagdating sa Bitcoin, no? Kaya siya ganyan. Minsan, ano yan, ibig sabihin, bumili yan. No? Tingnan natin. Anong tingin nyo? Ito, no? For, ano naman, no? Kung makikita natin dito, Axie Infinity, no? Anong tingin nyo ba? Magkakaroon ba ng buhay ulit? Isa yan, ang Smooth Love Potion will be $1 very, very sooner. Thank you. Talaga, $1. Grabe, no? So, para maging $1 to, dapat mawala ang SLP. Kailangan masunog yan ng gusto bago yung makita natin yung $1. Kung ito, tinitingnan naman natin Ethereum, no? Kung titingnan natin ang Ethereum, mga kapatid, Ethereum, so para sa akin, doon sa teka lang,
Punta tayo sa spot for Ethereum. For Ethereum naman, Ethereum nasa 387. No? Kita nyo, no? Dapat ma-break tong 3995 para sa akin. Ay, 3955 para sa akin. Pag na-break yan, possible baka magkaroon ng pump talaga, no? So, baka sa July 31. So, tingnan natin kung anong mangyayari, mga kapatid, no? Pero ito, pag nagkaroon ng isang candle dito sa ilalim na to, tapos negative candle, baka magkaroon ng drop. Okay? Pag nagkaroon lang ng negative candle. So far, maabot na siya ng 3.9, no? Diba? So, anong tingin nyo? Dapat bantayan natin yan, mga kapatid, ha? So, sa ngayon, wala tayong news, wala muna tayong kay BTC. So, hihintayin lang natin yan. Still, dito pa rin ang ating support. Kung titingnan natin, tamang-tamang resistance natin, tingnan nyo, 1, 2, 3, tatlong beses tinry binrake. Apat pala, no? Apat na beses tinry i-break pero hindi na break, di ba? So for me, good pumasok dito sa area na to for long position. Okay? So I think siguro maglagay tayo. Pag yan na break, I think pag yan na break, no? Not financial advice, pero titingnan ko lang yan, okay? Pag yan na break, possible lumipad, no? Kumuha ng all time. Pero pag hindi yan na break, no? Ito ang na break tong area na to, possible bumaba yan. Ngayon, kung titingnan natin, malakas ang resistance na to for me kapag umabot sila hanggang sa support. Ito umabot hanggang sa support. I think strong resistance to. Si 119400. No? So yun lang, mga kapatid, at saludo sa inyo lahat.